Nagkakagulo naman agad kayo sa videos ko. Sige, sagutin natin ang ilang mga comments. Sabi dito, Kuya, taga-Naga ka pero di mo to alam. Jesse M. Robredo Coliseum serves a vital triple purpose role for Naga City as a premier entertainment venue, a high capacity evacuation center, at sa flood control pa daw or anything. Bakit yung andadaming kuda, yung hindi naman mga taga-Naga at hindi naman maaapektuhan kapag nagkabaha na naman na grabe ang Naga City? Bakit yung andadaming kuda, yung hindi naman nakita ang sitwasyon ng Naga City? Sige, i-walk through ko kayo ha. Ito po ang itsura ng bus terminal ng mga bus. Sa bus terminal, nakaharap lang ng Jesse M. Robredo Coliseum days after ng bagyo. Days na ha, so humupa na to. Ayan, kung makikita nyo, yan ang Jesse Robredo Coliseum. Ganyan ang baha niya. Days na yan after ng bagyo. Ayan pa, kitang-kita yung Robredo Coliseum. Ayan o, ito yung papasok sa terminal. At sa harap nito, yung Coliseum. Ngayon, dyan mo sa Coliseum na yan ilalagay ang mga evacuees. Paano kung may mga sanggol dyan? Makakaswimming ba dyan? Ito pa isang patunay. Kita nyo, dry na yung ibang parts ng Naga. Ito yung papasok sa I decided to park my car at a gasoline station and then walk a little way Yan yung along papasok Diversion sa bus Road terminal. just to see what's going on further Bahang-baha up. pa. This is another side street leading out of Diversion Road, completely flooded. Sa post na to nung October 26, 2024, 4 days matapos pumasok ang bagyong Christine na pumasok noong October 22, Jesse M. Robredo Coliseum, baha pa rin. Ang point here is habang ang ibang area ng Naga City ay tuyong-tuyo na, ang part na to ay lubog pa rin sa baha. Ang tanong, bakit dyan mo dadalhin ang mga evacuees na minsan ay mas mataas pa ang baha dyan kesa sa ibang area kung doon sana ang evacuation center? Bakit dyan mo dadalhin ang evacuees kung hirap i-access yan ng tulong kasi nga baha while yung ibang parts ay accessible na? Bakit mo gagastusin ang 500 million dyan na pwede na sanang gamitin sa mas better na bagay o kung talagang Coliseum ang gusto nila, sa better Coliseum na hindi malulubog sa baha at hindi masisira din ang pintura, hindi masisira ang structure kasi hindi binabaha lagi. Bakit dyan mo gagawin yung mga events na maliban sa magkocause ng traffic ay baka may mga mapospone pa kasi yung ibang parts ng Naga City ay hindi binabaha while dyan baha na? Kung gagawa ka dyan ng malalim na hukay, dapat yung hukay na yon kayang sipsipin yung mga tubig mula doon sa sinabi ko sa yung papasok ng terminal at sa kung saang parts pa na palibot dyan, dapat kaya niyang sipsipin. Or else, it's useless. Mind you ang city ang nag-identify ng project na to na hiningan nila ng budget sa national. Okay? When in fact, alam naman nila ang sitwasyon dyan. Sayang lang kasi itong 500 million kung hindi pag-iisipan ng mabuti ang paggagamitan niyaan. Well, pwede naman ako maghintay na matapos muna yung project bago ako magsalita. Kaya lang, pag naghintay ako at pumalpak yan, sayang yung 500 million na sana ay nagagamit na ng mga taga-Naga. Okay, ng mga kababayan ko. Ngayon, I can choose to speak right now para kung talagang gusto nilang gawin yan, makonsider nila yung sinasabi ko at galingan nila. 'Di ba? Ayoko naman na manahimik na lang, tapos pag may nangyari dyan o nasayang yung pera, sisisihin ko ang sarili ko kasi hindi ako nagsalita kasi ayoko lang mabash. Nawala din naman akong pakialam kung mabash nyo ako. Guys, May na po at nagsisimula na ang paulan-ulan. By June, magsisimula na yung mga tagbagyo, tagbaha. Sa sobrang init ngayong summer, ang i-expect natin, grabe din ang mga ulan, so grabe din ang mga baha. Nung bagyong Christine, maraming namatay dito sa Naga City dahil sa baha na yan.
At kung yung mga evacuees, may mga sanggol na dala-dala, may mga bata na dala-dala, ay dadalhin dyan sa Jesse M. Robredo Coliseum, baka maging Jesse M. Robredo Mausoleum yan. Isipin mo na lang, kung umulan lang ng konti tapos dyan bumaha, tinaas nila yung Coliseum, hindi din ma-access ng mga manonood. Kasi nga, baha yung daanan. Kailangan nilang solusyonan, hindi lang yung mismong Coliseum, kung hindi even yung access papunta doon na binabaha. So ako lang po ay nagpapaalala sa City Government of Naga. Kung dyan nyo talaga gustong gastusin ang 500 million na yan, ay galingan nyo po. Kasi malaking halaga po yan na maaari ng maipundar ng city sa mas better na project. So make sure po na mapapakinabangan ng maayos ang pera na yan na kalahating bilyong piso. Yes, nagkikriticize po ako dito sa desisyon nyo na to para makonsider nyo sa mga gagawin nyong trabaho, sa gagawin nyong serbisyo sa tao. Pero hindi lang po ako nag-criticize, nagbigay din po ako ng suggestion na solusyon.